Isa sa mahalagang katangian at kakayahang dapat na ma-develop ng bawat isa ay kung paanong magre-react sa mga nadidinig o sa mga sinasabi sa atin. Minsan ang maayos na aura ay nasisira dahil sa impormasyong natanggap o kaya naman ang magandang samahan ay nadudungisan dahil sa maling tugon kahit tama pa ang impormasyon. Sa panahon ng social media, sadyang napakahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ang problema, pinadali ng social media ang lahat ng bagay. Minsan kapag nainis ka na sa isang nabalitaan, malamang may nai-react o na-reply ka na kaagad bago pa mag-sink in kung tama ba yung iyong natanggap na impormasyon o kung tama ba ang iyong itutugon. Marami sa mga nagiging problema ng tao sa relasyon ay bunga ng kanyang pabugso-bugsong damdamin. Yun bang nauuna munang magalit bago pakinggan ang side ng ibang tao. Naranasan mo na ba yan? Di ba minsan pag may nagsabi sa'yo na, alam mo, sabi ni ano, ganito ka raw. Minsan nagpapanting agad ang tenga natin kahit na hindi pa verified kung totoong may sinabi nga at kung totoo o valid ang sinabi. Minsan, sugod agad para komprontahin ang sinasabing nagsabi. Ang sabi nga ng Kawikaan chapter 18 verse 17, ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Ito ang mga lesson dito. Una, madaling pumanig pag di mo pa nadidinig ang buong kwento. Pangalawa, mas madaling makiramay sa negatibong damdamin ng tao kaysa pakinggan ang side ng iba. Pangatlo, madaming gulo ang maiiwasan kung tama ang proseso. Hindi kalugihan ang mag-delay ng reaksyon, lalo na kung hindi ka pa sigurado sa impormasyon o hindi ka pa tiyak sa iyong itutugon. Kaya bago ka mag-react sa mga nababasa o nadidinig mo online o kaya naman lumusob sa may nagsabi laban sa iyo o bago ka makisawsaw sa issue, alalahanin mo munang pakinggan ang magkabilang panig. Mas gaganda ang samahan kung balanse ang tratuhan, di ba? Asa ka pa ha?